Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-confess. Isang kwento na naman ang ating pagsasaluhan na tiyak nagigising sa inyong mga damdamin at magbibigay ng pagninilay-nilay tungkol sa hangganan ng pagmamahal. Minsan sa buhay, nagagawa nating ibigay ang lahat, pati ang ating dignidad at sariling kaligayahan, para lamang sa isang tao na akala natin ay ating tadhana. Ngunit paano kung ang taong pinag-alayan mo ng iyong buong pagkatao ay siya ring unti-unting umuubos sa iyo? Tunghayan natin ang pakikipagsapalaran ni Marco sa gitna ng sakit at sakripisyo. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. Simulan na natin ang kwento. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Marco. Sa ilalim ng nagniningning na buwan, sa dalampasigan ng San Juan, La Union, nakatingin si Marco sa malayo habang hinahawakan ang malamig na kamay ni Luwalhati. Ang bawat hampas ng alon ay tila musika sa kanyang pandinig. Ngunit ang katahimikan ni Luwalhati ay nagdadala ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Kilala si Marco sa kanilang bayan bilang isang masipag at mapagmahal na anak, ngunit pagdating kay Luwalhati, tila nawawala ang lahat ng kanyang katwiran at prinsipyo sa buhay. Handa siyang gawin ang lahat, kahit pa ang magmukhang tanga sa harap ng maraming tao, makuha lamang ang isang matamis na ngiti mula sa babaeng kanyang pinakamamahal. Madalas silang makitang magkasama sa mga kainan sa paligid ng probinsya. Ngunit kapansin-pansin ang kawalan ng interes ni Luwalhati sa mga kwento ni Marco. Habang si Marco ay masayang nagkukuwento tungkol sa kanyang pangarap na magtayo ng sariling negosyo, si Luwalhati naman ay abala sa kanyang cellphone. Tila may ibang mundong kinabibilangan. Si Mang Kanor, ang tatay ni Marco, ay madalas siyang pagsabihan na huwag masyadong ibuhos ang lahat ng atensyon sa isang babaeng tila hindi marunong lumingon sa kanyang pagsisikap. Ngunit para kay Marco, ang pagmamahal ay isang sugal na handa niyang tayaan hanggang sa huling sentimo ng kanyang emosyon at pagkatao. Isang gabi, habang naglalakad sila sa plaza, nakasalubong nila ang pinsan ni Luwalhati na si Christoph. Ramdam ni Marco ang biglang pagbabago ng timpla ng kanyang kasintahan, na tila ba naging mas masigla ito nang makita ang ibang lalaki. Bagaman sinasabi ni Luwalhati na wala silang dapat ipag-alala, hindi maiwasan ni Marco ang makaramdam ng selos na pilit niyang sinusupil sa loob ng kanyang puso. Pinili niyang manahimik at intindihin ang sitwasyon dahil ayaw niyang magkaroon ng away na maaaring maging sanhi ng kanilang paghihiwalay. Para sa kanya, ang pagtitiis ay bahagi ng isang tunay na relasyon na kailangang pangalagaan at protektahan. Sa bawat pagkakataon na hindi siya sinasagot ni Luwalhati sa kanyang mga tawag, laging may handang dahilan si Marco para ipagtanggol ang dalaga sa sarili niyang isipan. Sasabihin niya sa kanyang sarili na baka pagod lang ito sa trabaho o baka kailangan lang nito ng sariling espasyo upang makapag-isip. Tinanggap ni Marco ang papel na maging taga-suporta sa lahat ng luho at kagustuhan ni Luwalhati. Kahit pa ang sarili niyang ipon para sa hinaharap ay unti-unti nang nauubos. Ang pag-ibig niya ay tila isang balon na walang katapusan, patuloy na nagbibigay kahit na ang kabilang panig ay tila hindi marunong kumuha ng timba. Kahit ang matalik niyang kaibigan na si Lemuel ay napapailing na lamang sa tuwing makikita ang kalagayan ni Marco. Minsan silang nag-inuman sa isang maliit na bar sa probinsya. At doon ay inamin ni Marco na nararamdaman niyang unti-unti na siyang nawawala sa sarili dahil sa relasyong ito. Kaibigan, hindi na pag-ibig yan. Pagpapakamatay na ang ginagawa mo. Wika ni Lemuel habang tinatapik ang balikat ni Marco. Ngunit tila bingi si Marco sa mga babala ng mga taong nagmamalasakit sa kanya. Dahil ang tanging tinig na gusto niyang marinig ay ang pag-amin ni Luwalhati na mahal din siya nito ng tapat. Dumating ang pagkakataon na kailangan ni Luwalhati ng malaking halaga para sa operasyon ng kanyang nanay
na si Aling Nenita sa Maynila. Hindi nag-atubili si Marco na ibigay ang lahat ng kanyang naipon, kahit na ang perang yon ay nakalaan sana para sa pagpapatayo ng kanyang pinapangarap na maliit na talyer. Para kay Marco, mas mahalaga ang pamilya ng taong mahal niya kaysa sa anumang material na bagay o pangarap sa buhay. Sa puntong ito, naging bayani siya sa mata ni Aling Nenita, ngunit nanatiling malamig at mailap ang damdamin ni Luwalhati na tila ba obligasyon lang ni Marco ang tumulong sa kanila. Habang tumatagal, ang pagmamahal ni Marco ay naging isang pasanin na tila hindi na niya kayang pasanin pa nang mag-isa sa gitna ng bagyo. Napansin ng kanyang kapatid na si Maricel na laging malalim ang iniisip ni Marco at madalas na hindi kumakain ng tama dahil sa labis na pag-aalala. Sinubukan ni Maricel na kausapin si Luwalhati tungkol sa sakripisyo ni Marco. Ngunit ang tanging sagot ng dalaga ay hindi naman niya pinilit si Marco na gawin ang lahat ng iyon. Ang bawat salita ni Luwalhati ay tila isang matalim na balisong na sumasaksak sa puso ni Marco. Ngunit pinili pa rin niyang manatili at umasa. Sa huling bahagi ng kabanatang ito, natagpuan ni Marco ang kanyang sarili na nag-iisa sa isang parke sa Vigan, Ilocos Sur, habang pinagmamasdan ang mga lumang bahay. Napagtanto niya na katulad ng mga istrukturang ito, ang kanyang puso ay tila unti-unti na ring nagigiba dahil sa lumang paniniwala na ang pag-ibig ay puro sakripisyo lamang. Nagsimulang pumasok sa kanyang isipan ang mga tanong na dati ay ayaw niyang harapin. Hanggang kailan siya magbibigay? Hanggang kailan siya magtitiis? Sa kabila ng lahat ng sakit, ang tanging alam ni Marco ay mahal niya si Luwalhati. Kahit na ang pagmamahal na yon ay unti-unti nang kumikitil sa kanyang sariling kaligayahan. Umakyat ng Baguio City ang magkasintahan upang magbakasyon at subukang ayusin ang kanilang lumalamig na relasyon sa gitna ng malamig na klima ng syudad. Umaasa si Marco na sa pamamagitan ng pamamasyal sa Mines View Park at Burnham Park ay muli nilang mahahanap ang init ng kanilang pagmamahalan na tila nawala na. Ngunit sa halip na mapalapit sa isa't isa, lalong naramdaman ni Marco ang distansya ni Luwalhati na mas pinipiling makipag-usap sa ibang tao sa kanyang telepono. Ang bawat sulyap ni Marco kay Luwalhati ay puno ng pagnanais na muling makita ang dating ningning sa mga mata ng dalaga noong una silang magkakilala. Isang hapon, habang naglalakad sila sa Session Road, aksidenteng nakita ni Marco ang isang mensahe sa cellphone ni Luwalhati mula sa isang lalaking nagngangalang Nathaniel. Ang mga salitang nabasa niya ay tila nagpabilis ng tibok ng kanyang puso at nagpadilim sa kanyang paningin dahil sa tindi ng selos at sakit. Tinanong niya si Luwalhati tungkol doon, ngunit sa halip na humingi ng paumanhin, ay nagalit pa ang dalaga at sinabing wala siyang karapatang pakialaman ang kanyang pribadong buhay. Dito nagsimula ang isang mainit na pagtatalo na nauwi sa panunumbat ni Marco sa lahat ng kanyang mga nagawa at naibigay para sa dalaga. Sa kabila ng tensyon, pinili pa rin ni Marco na manatili sa tabi ni Luwalhati dahil natatakot siyang mawala ang tanging inspirasyon na nagpapatakbo sa kanyang buhay sa mahabang panahon. Nakita ni Marco ang sarili na humihingi ng tawad kay Luwalhati kahit na siya ang biktima ng panloloko at kawalan ng katapatan sa loob ng kanilang relasyon. Ang pagmamahal niya ay naging isang tanikala na nagkakabit sa kanya sa isang taong hindi na siya pinapahalagahan at tinitingnan bilang isang mahalagang bahagi ng buhay. Ang bawat araw na lumilipas ay tila isang parusa na kailangan niyang tiisin para sa kapakanan ng isang pangakong binitawan noon. Nakilala ni Marco sa Baguio ang isang matandang babae na nagngangalang Aling Myrna na nagbebenta ng mga strawberry sa gilid ng kalsada malapit sa kanilang tinutuluyan. Napansin ni Aling Myrna ang kalungkutan sa mga mata ni Marco at kinausap siya tungkol sa tunay na kahulugan ng pag-ibig at pagpapahalaga sa sariling dangal. "Anak,
Ang pag-ibig ay parang strawberry. Masarap kapag sariwa, pero kapag pinilit mong itago kahit bulok na, ikaw lang ang malalason. Payo ng matanda kay Marco. Ang mga salitang ito ay nag-iwan ng malalim na bakas sa isipan ni Marco na nagsimulang magduda kung tama pa ba ang kanyang landas na tinatahak. Isang gabi, habang nag-iisa sa balcony ng kanilang hotel, napansin ni Marco si luwalhati na lumabas ng palihim upang makipagkita sa isang lalaki sa madilim na bahagi ng garden. Sinundan niya ito at laking gulat niya nang makitang si Nathaniel nga ang kausap nito. At tila may malalim silang pinag-uusapan na puno ng emosyon. Nasaksihan ni Marco ang pagyakap ni luwalhati kay Nathaniel, isang yakap na matagal na niyang hindi nararamdaman mula sa kanyang kasintahan sa loob ng maraming buwan. Ang sakit na naramdaman niya ay tila isang kidlat na gumuhit sa kanyang buong pagkatao. Winawasak ang huling hibla ng kanyang pag-asa. Bumalik si Marco sa kanilang kwarto na tila isang anino ng kanyang dating sarili. Hindi makapaniwala na ang lahat ng kanyang sakripisyo ay nauwi lamang sa ganitong uri ng pagtataksil. Nang bumalik si luwalhati, hindi na kumibo si Marco at hinayaan na lamang ang katahimikan na maghari sa loob ng 4 na sulok ng silid na yon. Naisip niya ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kaibigan, at ang lahat ng mga pangarap na kanyang isinantabi para lamang kay luwalhati na hindi naman siya kayang mahalin ng buo. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila naghuhugas sa kanyang mga mata upang makita ang katotohanan na matagal na niyang itinatanggi. Kinaumagahan, nagpasya si Marco na bumalik na sa kanilang probinsya nang hindi man lang nagpapaalam ng maayos kay luwalhati. Bitbit ang bigat sa kanyang puso at isipan. Sa loob ng bus, habang dumadaan sa zigzag na daan ng Cannon Road, tila nakikita ni Marco ang refleksyon ng kanyang buhay sa bawat liko at kurbada. Ang bawat alaala ng kanilang masasayang sandali ay tila mga dahon na unti-unting nalalanta at nahuhulog sa lupa, nagiging bahagi na lamang ng nakaraan. Napagtanto niya na ang pag-ibig na walang limitasyon ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kaluluwa ng isang taong labis na nagmamahal at nagtitiwala. Pagdating sa kanilang bahay, sinalubong siya ng kanyang inang si Aling Lita na may halong pag-aalala dahil sa kanyang hitsura na tila ba galing sa isang mahabang giyera. Hindi na nakapagsalita si Marco at niyakap na lamang ng mahigpit ang kanyang ina habang ibinubuhos ang lahat ng sakit na kanina pa sumasakal sa kanyang lalamunan. Doon niya naramdaman ang tunay na pagmamahal na hindi nanghihingi ng kapalit, ang pagmamahal na laging handang tumanggap sa kanya kahit gaano pa siya kawasak. Ito ang simula ng kanyang mahabang proseso ng paghilom at paghahanap sa nawawalang bahagi ng kanyang sarili na matagal na niyang nakalimutan. Lumipas ang ilang buwan at nagpasya si Marco na lumayo muna sa lahat upang makapag-isip at mahanap ang katahimikan sa puting buhangin ng Boracay, Aklan. Dito niya sinimulang harapin ang katotohanan na hindi sapat ang pagmamahal lamang upang manatili ang isang relasyon kung wala itong respeto at katapatan. Nakilala niya sa isla ang isang lifeguard na si Mateo na naging kaibigan niya sa loob ng ilang linggo ng kanyang pananatili sa sikat na bakasyunan. Ikinuwento ni Marco kay Mateo ang lahat ng kanyang pinagdaanan mula sa mga sakripisyo hanggang sa huling sandali ng kanyang pagkawasak sa kamay ni luwalhati. Habang naglalakad sa dalampasigan, napagtanto ni Marco na ang kanyang pagkatao ay hindi dapat didepende sa atensyon o pag-aproba ng ibang tao, lalo na ng isang babaeng mapanakit. Sinimulan niyang alagaan ang kanyang sarili, kumain ng tama, at muling ibalik ang kanyang hilig sa pagguhit na matagal na niyang kinalimutan simula nang makilala niya si luwalhati. Ang bawat guhit ng kanyang lapis sa papel ay tila nagpapalaya sa mga emosyong matagal na niyang ikinulong sa loob ng kanyang dibdib sa takot na mahusgahan. Naramdaman ni Marco ang dahan-dahang pagbabalik ng kanyang kumpiyansa sa sarili
at ang sigla ng kanyang buhay na tila nawala. Isang araw, nakatanggap siya ng sulat mula kay luwalhati na humihingi ng tawad at nagnanais na muli silang mag-usap upang ayusin ang kanilang nakaraan na tila nabitin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nararamdaman ni Marco ang dating kaba o ang pagnanais na tumakbo pabalik sa bisig ng babaeng minsang sumira sa kanyang mundo. Binasa niya ang sulat ng may kalmado at payapang kaisipan. Batid na ang taong sumulat noon ay hindi na ang taong nagmamay-ari ng kanyang puso ngayon. Pinili ni Marco na huwag nang sumagot at hayaan na lamang na ang katahimikan ang magsilbing wakas sa kanilang masakit na kabanata. Sa tulong ng kanyang bagong kakilala na si Nerissa, isang lokal na artist sa isla, natutunan ni Marco na gamitin ang kanyang sakit upang makabuo ng mga obra maestra. Ipinakita sa kanya ni Nerissa na ang bawat sugat sa puso ay maaaring maging inspirasyon upang makalikha ng isang bagay na maganda at may kabuluhan sa mundo. Nagsimulang magbenta si Marco ng kanyang mga painting sa mga turista at unti-unting nakakaipon muli para sa kanyang pangarap na talyer na dati ay nawala. Ang kanyang sining ay naging daan upang mahanap niya ang bagong layunin sa buhay na malayo sa toxic na pagmamahal na kanyang naranasan. Minsan pang dinalaw ni Marco ang simbahan sa isla upang magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga aral na kanyang natutunan sa gitna ng kanyang pagdurusa at pagkakamali. Doon niya nakita ang isang pamilyang masayang naglalaro sa labas at napagtanto niya na balang araw ay makakatagpo rin siya ng pag-ibig na hindi nakakasira kundi nakakabuo. Alam ni Marco na hindi magiging madali ang lahat, ngunit handa na siyang harapin ang bukas ng may ngiti sa mga labi at pag-asa sa puso. Ang pagmamahal niya sa sarili ay naging matatag na pundasyon na hindi na kailanman muling matitibag ng kahit na sino mang tao. Bumalik si Marco sa kanyang probinsya nang may bagong pananaw sa buhay, dala ang mga alaala ng Boracay at ang mga aral ng kanyang masakit na nakaraan sa La Union. Sinalubong siya ng kanyang mga kaibigan at pamilya ng may malaking selebrasyon. Masaya silang makita ang dating Marco na masigla, palabiro at puno ng mga pangarap. Sinimulan na niya ang pagpapatayo ng kanyang talyer sa tulong ni Lemuel at naging matagumpay ito dahil sa kanyang sipag at dedikasyon sa kanyang bagong simula. Ang pangalang Marco ay muling naging simbolo ng katatagan at pag-asa para sa maraming kabataan sa kanilang munting bayan. Narinig na lamang niya balita na si luwalhati ay naghihiwalay na rin kay Nathaniel at ngayon ay nag-iisa at nagsisisi sa mga nagawang pagkakamali sa kanyang buhay noon. Hindi nakaramdam ng saya si Marco sa balitang ito. Bagkus ay naramdaman niya ang awa para sa babaeng hindi natutong magpahalaga sa tapat na pagmamahal na inialay sa kanya. Nagpadala si Marco ng isang maikling mensahe kay luwalhati, hindi upang makipagbalikan, kundi upang sabihing pinatawad na niya ito at nahanap na niya ang kanyang sariling kaligayahan. Ito ang huling tuldok sa kanilang kwento, isang wakas na puno ng kalayaan para sa dalawang pusong minsan ay nagtagpo. Sa huli, natanto ni Marco na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa dami ng sakripisyo, kundi sa kung paano mo pinoprotektahan ang iyong sarili habang nagmamahal ng iba. Ang kwento ni Marco ay isang paalala sa lahat na huwag hayaang maubos ang sarili sa pag-asang babaguhin mo ang isang taong hindi naman gustong magbago. Ngayon, si Marco ay masaya na sa piling ng mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanya at handa nang tumanggap ng bagong pag-ibig na may kasamang respeto. At yan ang kwento ni Marco, isang lihim na minsan ay mahirap itago, pero sa huli ay nagbigay ng aral at katotohanan sa kanyang puso. Mga ka-confess, dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin mula simula hanggang dulo. Sana ay may napulot kayong aral, inspirasyon, o kahit konting saya sa ating ibinahaging kwento ngayon.
Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat ay mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwentong kapanapanabik, nakakakilig, at minsan ay nakakagulat. At huwag din kalimutang i-follow ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at kwentuhan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, ingat kayo palagi, mga ka-confess.